Nang matapos ang finals, naisipang magbakasyon ni na Lucy sa bahay ng isa sa mga barkada niya sa Antipolo. Sa dami kasi ng mga exams at projects na kailangang gawin ay halos duguin na ang mga utak nila dahil sa pagod at puyat. Siyempre, kailangan din naman nila ng pahinga. 5 silang magbabarkada na magpapalipas ng 3 gabi sa bahay ng nobyo niyang si Anjo. Kasama rito sina Albert, Dennis at Carlito, at sa kanilang 5, si Lucy lamang ang nag-iisang babae. Hindi naman siya lesbian, pero tila mas gusto niya kasing nakakasama o nakikisama sa mga lalaki kesa sa kapwa niya babae. Katunayan nga, bilang lamang sa daliri ng kamay at paa ang mga kaibigan niyang babae at hindi rin naman siya gaanong close sa mga ito. Iba pa rin kasi yung saya na kanyang nararamdaman kapag kasama ang mga kaibigang lalaki. Para bang mas ganado siya o mas masigla. Kahit ilang buwan pa lamang niyang nakilala ang mga ito, ay parang pamilya na agad ang turing niya sa 4 na kaibigan, lalo sa nobyo niyang si Anjo. Kagaya ngayon, pagkahinto ng sasakyan nila sa harap ng bahay ni na Anjo, ay kumuha agad siya ng yosi at tumambay sa likod ng sasakyan. Oras na naman na. Maya-maya, bigla siyang nilapitan ng nobyo at binunot ang yosi sa kanyang bibig. Nainis si Lucy at tinadyakan pa nga ang lalaki sabay sabing, "Ano ka ba? Ang bastos mo ah!" "Babe, ilang beses ko nang sinabi sa'yo na hindi ka dapat naggagaganyan dahil babae ka lang." "Oh, bakit naman? May problema tayo? So double standard ganon. At bakit? So puro lalaki lang ba dapat ang magsisigaret?" "Babe naman, just let me live my own way." Paglingon nila sa kabilang banda, bumungad na naman si Carlito na nagvi-video sa dalawa. Inistuloy na sabi ni Lucy, "Carl, tigilan mo nga yan." Hindi naman nawawala kay Carlito ang video camera niya. Halos lahat na nakikita nga sa paligid ay kinukunan niya ng video. Hanggang sa mapatanong si Albert kay Anjo, "Hey, bibili na ako ng lulutuin. Saan ba banda rito yung palengke?" Si Albert, sa magbabarkadang ito, ang siyang magaling magluto. Sige, samahan na kita. Tara." "Ay, si Dennis nga pala, nasaan?" "Andun, nasa loob pa rin ng sasakyan." "Tawagin mo nga para may magawa naman yun. Para may maiambag naman dito no. Isama na natin siya." "Hindi sasama yan kapag ganito kainit ang araw, alam mo naman." "Yung ugok na yan masyadong maarte. Ayaw umitim kahit kaunti. Sayang daw yung pinambibili niya ng sabon." Si Dennis, ang pinakamaputi sa kanilang 5. Kutis labanos ika nga ng karamihan. Madalas nga ding mapagkamalang foreigner ito dahil sa ganong kulay ng balat. Proud naman ang lalaki sa balat. Kaya ayaw na ayaw niyang maarawan para hindi daw ito umitim. "Babe, gusto mo ikaw na lang sumama sa amin sa palengke?" Pagbaling ni Anjo kay Lucy. "Medyo tinatamad pa ako, babe. Ganito na lang, hintayin ko na lang kayo rito."
Sige na nga. Tayo na lang dalawa, Albert. Tara na. Pagkasabi ay lumabas na ng gate ang dalawa. Si Dennis naman ay nasa loob pa rin ng sasakyan at kinakalkal ang mga snacks na dala. Habang abala naman sa paghit-hit buga si Lucy, ay napalingon naman siya kay Carlito na kinukuhanan ng video ang isang pulubi habang namumulot ng pagkain sa basurahan. Carl! Tawag niya rito. Napatanong naman si Carlito pagkatapos siyang lingunin nito. Utos naman ng babae. Pwede mo ba akong picturean dito? Ah, okay. Sige. Madali namang pagsang-ayon ni Carlito. Gustong-gusto kasi nito ang ganoong trabaho. Ang maging videographer at photographer. Marunong din naman kasi siyang mag-edit at gumawa ng mga short film. Panay naman ang postura ni Lucy sa likod ng sasakyan habang hawak ang yosi sa kamay. Sa ibang shots ay makikitang bumubuga pa ito ng usok na animoy gumagawa ng smoke tricks. Ayos ah. Mas magaling ka pa magyosi sa aming mga lalaki, Lucy. Ba't hindi mo subukan kaya mag-vape? Yun, mas malakas yung usok nun. Matagal ko lang ang gusto. Si Anjo lang naman yung may ayaw eh. Kaya pinag-iisipan ko pa nga kung paano ako makakabili. Yung bang hindi niya nalalaman. Di bumili ka. Tapos huwag mong gagamitin kapag kasama mo siya. Madali namang magtago, no? Madali lang yun. Oo, alam ko. Pero parang ano kasi. Alam mo yun, medyo nakukonsensya naman ako kung maglilihim ako sa kanya. Kasi nga promise namin sa isa't isa na wala magtataguan ng sikreto. Yun lang. Dismayadong tugon ni Carlito. Pero okay na rin yan. At least loyal ka sa kanya at sa pangako ninyo sa isa't isa. Uy, hindi naman sa pangaano ha. Pero nakakasigurado ka bang walang lihim na tinatago sa'yo si Anjo? Bakit mo naman nasabi yan? Bahagyang tumaas ang magkabilang kilay ni Lucy. Here's the thing. Alam mo kasi, marami akong naririnig sa paligid tungkol sa kanya. Tulad ng ano. Ayon dun sa mga naririnig ko lang to ha. Gumagamit daw siya ng bawal na gamot. Papayag ka ba na yung boyfriend mo isang drug addict? Carl. At hindi napigilang tumawa ni Lucy at pagkatapos ay, saan mo naman nakuha yan? Ano ka ba? Marami na nagsasabi nito sa campus. Ang tanong bakit hindi mo pa naririnig o kaya hindi pa nakakaabot sa'yo yun? I'm too busy kasi, Carl. I'm too busy para pansinin pa yung mga rumor spreaders na yan. At saka huwag ka nga magpapaniwala sa mga fake news na yan at saka sa mga sinasabi nung sino-sino dyan sa tabi. At saka, isa pa, sino ba yung barkada mo talaga? Sila o kami? Syempre kayo. Pero Lucy, hindi naman kasi yun basta-basta rumor lang eh. So meaning to say, hindi siya fake news. Look, para sa akin kasi Lucy, kapag ganun na karami yung taong nagsasabi, ibig sabihin, hindi lang may something, kundi totoo. Basta ako, bilang isa sa mga barkada mo, handa akong damayan ka kung sakaling mahuli mo na sa akto si Anjo.
Hindi na sumagot si Lucy. Idinaan na lamang niya sa tawa ang lahat. Alam naman kasi niya na may gusto sa kanya si Carlito noon pa man, subalit labis ang pagkadismaya nito dahil mas pinili niya si Anjo. Gayunpaman, hindi pa rin nagtanim ng sama ng loob si Carlito sa kanila at sa huli ay siya pa nga itong nagparaya, lalo nang makita nito kung gaano nila kamahal ang isa't isa. Hindi lang niya akalain na hanggang ngayon ay may nararamdaman pa rin sa kanya ang lalaki. Panay pa kasi ang pagpaparinig nito kapag may hindi raw magandang nangyari sa relasyon nila ni Anjo, ay handa naman itong sumagip sa kanya. Sa unang araw, ang magbabarkada ay walang ibang ginawa kundi ang kumain at mag-movie marathon sa loob ng bahay. Pagsapit naman ng gabi, nasa labas ang lima at nag-iinuman sa tabi ng kanilang sasakyan. Doon nila naisipang pumwesto dahil malakas at may kalamigan ng ihip ng hangin doon. Habang nagpapalitan ng kwento, ay panay naman ang video ni Carlito sa kanilang paligid. Gayon na rin ang pagsisita sa kanya ni Lucy. "Uy, wag mong i-upload yung nag-iinuman tayo rito ha. Baka mamaya makita pa to ng mga magulang ko. Ang alam kasi nila project yung dahilan kung bakit ako nandito no." Natawa naman si Denny sa sinabi nito kung kaya't, "Seryoso ka, Lucy? Ang laki mo na pero nagtatago ka pa rin sa mga parents mo? Ano naman? Palibhasa kasi. Hindi nyo alam kung gaano kahigpit yung mga magulang ko. Baka nga mas lalo magalit pa yung mga yun kapag nalaman nila na mas marami akong mga lalaking barkada Basta, hindi nyo maintindihan. Medyo complicated yung mga attitude ng parents ko paano mo naman sila napaniwalang project talaga yung pinunta mo rito? Di ba nga, bakasyon na natin. Hindi ba nila alam na tapos na yung klase? Wala silang alam dun. Basta ang alam nila, may exam ako. Pero hindi pa nila alam na finals na yun. Syempre, ayoko munang sabihin dahil baka hindi nila ako padala ng malaki kapag nalaman nilang bakasyon na no. Utak-utakan lang yan, boy. Tsaka hindi lang yun. Sigurado kapag nalaman nilang bakasyon na natin, papauwiin na nila ako sa probinsya. Ayoko nga no. Ang boring-boring dun. Kaya naman pala Pero grabe ka talaga. Hindi kita kaya. Wika ni Albert, sabay tagay sa baso. Madaling araw na nang matapos ang lima sa inuman. Bagsak agad ang mga katawan nila sa kwarto. Andun na ang lahat at nagpapalakasan na ng paghilik. Hindi pa man humuhupa ang pagkalasing nila ay bigla silang ginising ng isang malakas na sigaw. Sigaw iyon ni Lucy. Pagkabangon ay napayakap agad si Anjo, sabay pagtatanong ng, "Oh, babe, bakit? Ano nangyari?" "Wala babe, nanaginip lang ako. Pinagtutulungan daw ako ng mga demonyo." Napamura si Albert sa isinagot ng babae. "Diyos ko naman, Lucy. Tuwing malalasing ka, lagi ka nalang nananaginip ng masama. Sa susunod nga na mag-inuman tayo, huwag ka nang uminom ng marami kasi. Nakakaistorbo yung sigaw mo Hindi ito ang unang beses na binangungot si Lucy tuwing malalango sa alak. Payo tuloy sa kanya ng nobyo. "Basta next time babe, hinay-hinay lang sa pag-inom ha." At pinahiga na muli siya ng nobyo. Kinabukasan, si Lucy ang huling nagising sa kanilang lima.
Tanghali na nang nakabangon ito sa kama. Naabutan na lang niya si Albert na nagluluto sa kusina habang si Carlito ay hawak pa rin ang video camera habang kinukuhanan si Albert sa pagluluto. Sina Anjo at Dennis naman ay nasa labas at nagpapahangin. Naisipang lapitan ni Lucy ang tatlo sa labas. Hanggang sa narinig niyang magsalita si Anjo. Pre, mamaya na natin gawin yung plano ha. Sumingit agad sa usapan si Lucy. Anong plano? At nagulat sa kanya ang tatlo. Oh, babe, gising ka na pala. Anong plano yung sinasabi nyo? Wala. Usapang lalaki to, babe. Samahan mo na lang kaya muna si Albert sa kusina. Lo, teka. Anong klaseng usapan naman yan? Baka mamaya may bala kayong i-deep throat ang isa't isa ha? At natawa na lamang ang dalawa sa sinabi niya. Grabe ka na ba mag-isip sa amin? Porket usapang lalaki sex tsaka deep throat na agad? Malay ko ba? Ano ba kasi yung usapang lalaki na yan? Kaya nga usapang lalaki diba? Hindi ka pwede dahil babae ka. Hindi ka naman marunong umano eh. Tugon ni Dennis. Anong umano? Hoy Dennis, baka sex talaga yung sinasabi nyo ha? Ano? Maglaladlad na kayo? Siguro mga bakla kayo no? Bigla siyang inakbayan ng nobyo na malakas pa rin ang pagtawa. Halika nga rito. Masyado kang praning eh. Babe naman, di kami mga bakla. Baka gusto mo, bigyan pa kita ng 10 anak eh. Sabay halik nito sa kanyang noo. Pagsapit ng hapon ay mag-isang bumiyahe si Lucy sa simbahan ng Antipolo. Ang 4 naman ay nagpaiwan sa bahay. Nasa loob sila ng kwarto habang inilalatag sa maliit na lamesa ang mga pakete ng ipinagbabawal na droga na itinatago nila. Iyon pala ang plano na matagal na nilang balak gawin. Kaya dito nila naisipang magbakasyon para tuluyang maisagawa ang plano nilang gumamit ng bawal na gamot. Katunayan niyan, sina Anjo, Albert at Dennis lamang ang nagplano nito. Hindi kasali si Carlito bagamat nasa loob din siya at nakatingin lamang sa mga ito. Kinukuhanan lang niya ng video ang tatlo habang isa-isang sumisinghot ng droga. Kumaway pa sa kamera si Anjo at ipinapakita ang cocaine na kanyang sinisinghot. Bigla namang nagsalita si Dennis. Oy, Carlito huwag mong ilalabas yan. Sikretong malupit lang natin to. Oo, kayo mag-alala, akong bahala. Sagot agad ni Carlito. Ina mo pag ito nakalabas sa publiko, ikaw yung unang sisisihin namin. Pagsingit at tila pagbabanta ni Albert. Hindi inakala ng tatlo na magiging ganoon din katindi ang epekto ng droga sa kanila. Natagpuan na lang nila ang mga sarili na hinahalikan at hinihipuan ang isa't isa. Tila biglang naglaho ang pagkalalaki nila at natutong pumatol sa kapwa lalaki. Hindi tuloy mapigilang mandiri ni Carlito sa mga ito at buti na lang talaga hindi sumagi sa isipan niyang sumali sa mga gimmick ng barkada. Sa kanilang 4
ay eksperto na sa paggamit ng droga ang tatlong ito. Isa rin ito sa mga bagay na matagal na niyang gustong sabihin kay Lucy pero napanghihinaan lamang siya ng loob. Siya ang nakakaalam sa mga sikretong itinatago ng nobyo nitong si Anjo pero wala siyang magawa para isiwalat ito. Siguradong hindi rin siya pakikinggan ng babae at pag nagkataon, siya pa nga ang mayayari kay Anjo. Ganun na lamang ang pagkaawa nito kay Lucy. Wala talaga itong kaalam-alam na isang drug addict ang sariling nobyo. Mapalad nga lang si Carlito dahil itinuturing pa rin siyang kaibigan ng tatlong ito kahit malayong malayo siya sa tunay na kulay ng magkakabarkada. Gabi na nang nakauwi si Lucy. Dala ang mga pagkain at snacks na pinamili. Naaabutan niya ang apat na kumakain sa kusina. Katunayan ay nagsabi na siya kanina na hindi na siya kakain ng hapunan kaya nauna na ang mga ito. Uminom na ba kayo? Tanong niya sa mga ito. Hindi pa babe. Siyempre mamaya pa lang. Hinihintay ka pa namin eh. Bakit ang pupula ng mga mata nyo? Hindi agad nakasagot ang tatlo. Si Carlito naman ay biglang napayuko. Wala to babe. Puyat lang siguro kami. Sige na. Handa mo na yung lamesa sa labas. Hintayin mo na lang kami dun. Tsaka ilalabas ko na rin yung alak mamaya. Sa ikalawang gabi ay muli na namang nagpakalasing ang lima sa labas ng bahay. Walang kaalam-alam si Lucy na may inihalong ipinagbabawal na droga ang barkada niya sa iniinom nitong alak. Siyempre, mas mataas na droga naman ang nakahalo sa baso ni na Anjo, Albert at Dennis. Baso lang ni Carlito ang walang halong bawal na gamot. Napansin din ni Lucy ang pabalik-balik na tingin ni Carlito sa kanya. Kung kaya't napatanong ito ng, "Carl, kanina ka patingin ng tingin sa akin eh. May problema ba?" Bahagyang nagulat ang lalaki. Wala. Huwag ka uminom ng marami ha. Baka mamaya bangungutin ka na naman. Hindi rin maipaliwanag ni Lucy kung bakit bigla ding sumakit ang kanyang ulo ng gabing yun. Labis ang pag-ikot ng kanyang paningin. Nagtataka siya sapagkat matagal naman na siyang umiinom pero ngayon lang lumakas ng ganito ang tama ng alak sa kanya. Hindi pa man nauubos ang bote ng iniinom nilang alak ay sumuko na siya. Nauna na rin siyang natulog sa kwarto. Kung gaano katagal nakaidlip si Lucy ay hindi na niya alam. Nagising na lamang siyang hirap huminga dahil sa tindi ng amoy sa paligid. Amoy ng parang nabubulok na laman. Pagmulat niya ng kanyang mga mata, bumungad sa kanya ang isang malagim na eksena. Hindi niya kinaya ang eksenang iyon. Napasigaw siya nang makita ang isang nilalang na nilalapa ang katawan ni na Anjo, Albert at si Dennis. Napaatras siya sa kinahihigaan at agad humugot ng armas sa bag na nasa ilalim ng kama. Ang rosaryong bigay sa kanya ng mga magulang ang kanyang nadukot. Nang ilabas niya ang rosaryo
ay biglang lumingon ang nilalang sa kinaroroonan niya at huminto sa paglapa sa katawan ng tatlong lalaki. Nang magkatinginan sila ng nilalang na iyon ay may napansin si Lucy. Ang lalaking ito ay may makakapal na balahibo, matutulis na kuko, matatalim na pangil. Subalit ang mga mapupulang mga mata nito ay tila pamilyar sa kanya. Bagamat may nagbago sa kaanyuan nito, ay bakas na bakas pa rin ang anyong tao nito. Carlito. Sindak na sambit niya nang mamukaan nito ang nilalang na lumalapa ngayon sa katawan ng tatlong lalaki. Umatungal ang nilalang at tinakot siya gamit ang matatalim na pangil nito. Doon niya nakumpirmang si Carlito nga ang nilalang. Hindi makapaniwala si Lucy. Ibig sumabog ng ulo niya sa labis na pagkagimbal. Agad pumatak ang kanyang mga luha habang pinagmamasdan ng sinapit ni na Anjo, Albert at Dennis na ngayoy pare-pareho ng wakwak ang mga tiyan at butas ang mga dibdib. Pinakawala ni Lucy ang pinakamalakas niyang sigaw. Sinigurado niya na may magigising na kapitbahay sa lakas ng kanyang paghingi ng tulong. Dito'y bumalasik ang anyo ng nilalang na kahawig ni Carlito. Lumundag ito patungo sa kinaroroonan niya at bahagya siyang sinakal. Ilang sandali pa, inilapit ng nilalang ang bibig nito sa kanyang braso at kinagat siya roon. Halos panawan ng ulirat si Lucy nang maramdaman ng pagbaon ng bawat pangil ng nilalang. Sa kabila ng sakit ay pinilit niyang huwag mawala ng malay. Bagkus ay humigpit ang hawak niya sa kwintas na rosaryo. Nang makahanap ng pagkakataon ay itinali niya ito sa kamay ng nilalang. Tila napaso roon ang nilalang at agad bumitaw sa pagkakagat sa kanya. Napaatras ito habang iniinda ang kamay na bahagyang umuusok pa dahil sa pagkakapaso sa kwintas na rosaryo. Doon din nasaksihan ni Lucy kung paano nagpalit ng anyo ang nilalang hanggang sa maging dambuhalang aso. Mabilis itong lumabas ng kwarto at tila balak tumakas. Hindi niya binitawan ang rosaryo hanggang sa siya ay makatayo. Dumungaw siya sa bintana at muling sumigaw. Hindi niya ito tinigilan hanggat hindi nito nakukuha ang atensyon ng mga tao. Pagkalabas ng dambuhalang aso sa gate ay sakto namang nagsilabasan ng mga taong naistorbo sa sigaw ni Lucy. Laking gulat nila nang may makitang asong itim na may kakaibang kaanyuan. "Aswang! May aswang!" Sigaw ng isa. Nagtulungan ng taong bayan hanggang sa masugpo nila ang aswang. Kanya-kanya tuloy sila ng dampot na mga bagay sa paligid na maaaring maipanglalaban sa aswang. Pinalibutan nila ito at pinagtulungang saksakin. Bugbugin gamit ang mga hawak nilang bagay at kung ano-ano pa para lamang masaktan ito. Wala na ring nagawa ang nilalang para ipagtanggol ang sarili sa tindi ng puwersa ng mga tao. "Huwag niyo pakakawalan yan! Pinatay niya mga kaibigan ko! Pagbabayaran niya lahat ng ginawa niya!" Sigaw muli ni Lucy na nasa bintana at umiiyak na. Hindi siya nakatiis at lumabas na din siya ng bahay. Hanggang sa maabutan niya sa gate ang umaatikabong eksena. Isang lalaki naman ang naglabas ng holy water at iwinisik sa dambuhalang aso.
Nangisay ito at umusok ang buong katawan hanggang sa magbalik sa dating anyo. Muling napaiyak si Lucy nang masilaya ng anyo ni Carlito. At kumpirmado, siya nga ang aswang. Hayop ka, Carlito! Bakit mo ginawa sa akin to? Nagawa pang makatugon ng lalaki sa kabila ng panghihina nito. Gusto lang kitang iligtas, Lucy. Patawarin mo ko. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo. Hindi. Tignan mo yung video. Yung video kinunan ko. Tignan mo yun. At hindi na natuloy pa ni Carlito ang sanay sasabihin matapos siyang saksakin ng matulis na kawayan sa dibdib ng isang lalaki. Pati si Lucy ay nagulat sa ginawa ng lalaking iyon. Hindi nagtagal ay unti-unti na ring binawian ng buhay si Carlito. Napasandal na lamang siya habang nasa state of shock pa rin ang isip. Pilit lang siyang pinakalma ng mga tao nang bigla siyang humagulgol ng iyak dulot ng labis na trauma. Ilang oras ang lumipas ay dumating ang otoridad para ilabas ang bangkay ni Anjo, Albert at Dennis. Si Lucy naman ay kasalukuyang nag-iempake. Nanginginig pa rin ang kalamnan, subalit nabawi ito nang mapansin niya ang video camera ni Carlito na nahulog sa paanan ng kama. Pinulot niya ito at dito nga'y pinanood ang mga recorded videos doon. Laking gulat niya nang mapanood ang isang video kung saan makikitang gumagamit ng droga ang tatlo sa kwartong iyon. Sa bandang hulihan ng video ay narinig pa niyang bumulong si Carlito at binanggit ang pangalan niya. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo yung tunay na pagkatao ng mga ito, Lucy. Kaya labis pa rin ako nang hihinayang bakit hindi ako yung pinili mo. Bahagyang nanlaki ang mga mata niya sa narinig. Sa pangalawa namang video ay nakita niya ang sariling mahimbing ang tulog sa kama habang pinalilibutan siya ng tatlo. Kanina lamang ito nangyari. Kitang-kita niya kung paano maghubad ang tatlo at nagtangka sila nagahasain si Lucy. Kumakaway pa si Anjo sa kamera at ipinakita ang ari nitong inilapit pa sa bibig ni Lucy. Labis ang pagkagulat niya sa mga nakita. Hindi niya inakalang ganito pala ang nangyayari habang natutulog siya. Ilang sandali pa'y bigla na lang ibinaba ni Carlito ang video hanggang sa maputol na ang pag-record nito. Doon na hindi na niya nalaman ang sumunod na naganap. Iyon na nga ang mga sandaling nagising siya at nakita si Carlito na nilalapa ang katawan ng tatlo. Hindi alam ni Lucy kung ano pa ang magiging reaksyon niya sa mga natuklasan. Ngayon lang niya napagtanto kung gaano siya katanga para mapaikot ng mga lalaking ito na gumagamit ng ipinagbabawal na droga. Pati si Carlito na bagamat walang masamang bisyo ay may itinatago rin palang madilim na bagay sa pagkatao nito. Napaiyak na lamang siyang muli habang hawak ang video camera. Ilang sandali pa
bigla na lang sumakit ang kagat niya sa braso. Ganoon na lang ang pagkasindak niya nang makita ni Lucy ang paglabas dito ng mga itim na uod. Kung nagustuhan mo ang kwentong katatakutan na ito, hit like, leave a comment at i-share ang ating episode sa inyong social media. Suportahan ang ating writer sa pamamagitan ng pag-follow sa kanyang social media. Check the links sa description section. Don't forget to hit that subscribe button at ang notification bell for more Tagalog horror stories, series, and new segments. Suportahan din ang ating mga brother channels, ang Sindak Short Stories for more one-shot Tagalog horrors. Gayon din ang Hilakbot Haunted History for a weekly dose of strange facts and hunting histories. Hanggang sa susunod na kwentuhan, maraming salamat mga Solid HTV Positive! Mga Solid HTV Positive, ako po si Red at inaanyayahan ko po kayo na suportahan ang ating bunsong channel, ang Pulang Likido Animated Horror Stories. Subscribe na or else. Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unli takutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio. Your first 24/7 non-stop Tagalog horror stories Sa YouTube.